Hi guys! Good morning! So yan, so for today's video, ano po yun ay nabili? Wait lang mga besh, wow! So ito na nga mga guys. So yung tungkol sa refund, di ba nagbayad tayo ng construction bond. Kapag nagpagawa ka ng bahay doon sa Pagsinag is, meron kang babayaran na 3,000 para sa major works. So, ito na nga, kasi marami tayong naririnig-rinig na yung tungkol sa refund, kung pwede daw ba iyon ibayad sa ating monthly dues. Dahil nga, siguro matagal kasing i-release, matagal ibalik sa atin. So, nagtanong na tayo ngayon sa PMO para maliwanagan ang lahat ng ating mga katanungan. So, sa pag ng refund, ng construction refund, puro tayo refund, di ba? Paulit-ulit. So, meron tayong mga kailangang ipasa sa PMO. So, ito yung mga requirements for construction refund. O, diba? Nauutal pa. So, ito. Unang-una, kailangan mong dalhin yung acknowledgement receipt, original receipt ng construction bond. So, yun. Kailangan mong dalhin kasama ng certification from project inspector, proof of compliance in construction. Certificate from project inspector. Yun yung proof na wala kang nalabag doon sa bahay, syempre i-check nila yun muna bago mo dalahin para meron kang certification na ipapadala sa PMO. Tapos yung work permit. Tapos, yung Xerox copy ng 2 valid IDs with 3 specimens, signature of owner. And ito na po yung sunod ay yung pinakalas, yung personal letter requesting of refund. So, kailangan din yon. So, yun yung mga dapat yung ipasa sa PMO kapag magre-refund na kayo ng inyong construction bond. So, meron tayong naririnig na pwede daw yon pakaltas sa ating monthly dues. So, pwede nga ba? So, pwede naman po talaga siyang ipakaltas sa monthly dues, pero kailangan nyo pa rin pong gumawa ng personal letter of offsetting. So, i-attach nyo yung personal letter of offsetting doon sa inyong letter of refund. Kasama yon, kasama ng mga requirements na ipapasa nyo sa PMO. So, depende po pala yun kung ilang buwan ma-approve. And yun, pag na-okay na po, na-approve na, at umokay yung sa letter nyo na aprubahan, so, pwede na po yung ikalta sa inyong monthly dues sa Pagsinag Place East. So, yun po yung aking napag-alaman. At, ayun na nga, so, kung meron pa kayo ibang katanungan, comment down below and let's go! So, ito naman po yung mga bahay na napuntahan natin is yung mga nagpapahanap sa Pagsinag Place is Block 31 hanggang 35. So, yung Block 31 at 35 ongoing pa rin ang construction. Wala pang bubong. So, wala pang mga tinatayo pa. And that's all for today's video. See you on my next vlog. Bye-bye! So, ayan guys. Ayan po yung Block 33. Yan yung Block 33 Lot 3. So, ayan po, simula sa may court, Block 31, 32, 33, and sunod-sunod po yan, 34. So, ito po yung mga pinapahanap nyo na nasa isang block is ongoing pa po yung construction. So, ayan, may kita nyo na wala pa siyang bubong, wala pang buo sa second floor. Ayan, yung nasa may dulo is yung Block 36, yan. Siya pa lang yung gawa na. Ayan.